MTB MLE1 Quarter 2 Week 2. Layunin: sa pagtatapos ng aralin, ikaw ay inaasahan na nakagagamit ng mga karaniwang pagpapahayag, magagalang na pagbati, na ibibigay ang gitang tunog pantig ng mga pangalan at ng larawan na nagsisimula sa letrang K at L. Nakapagtatambal ng mga salita sa mga larawan at mga bagay. Nakapagpapantig ng pasalitang binubuo ng 2 hanggang 3 pantig na salita. Nakababasa ng mga salita, parirala at pangungusap na may tamang bilis, hagod ng boses at ekspresyon. Bago tayo magsimula sa aralin, babatiin kita ng magandang araw. Batiin mo rin ang iyong tagapaggabay at balikan natin ang mga magagalang na salita. Mga bata, basahin at sagutin ang mga tanong. Gusto mong lumabas ng bahay, pero may nag-uusap sa may pintuan. Ano ang sasabihin mo? Gusto mong hiramin ang aklat ni Kuya Kiko mo. Ano ang sasabihin mo? Nakasalubong mo isang umaga ang iyong lolo Bilo. Ano ang sasabihin mo? Mga bata, inyo munang sagutan ang paunang pagsubok. Piliin ang letra ng tamang sagot at isulat sa sagutang papel. Unang bilang. Tinawag ka ng mama mo para bumili ng asin. Ano ang isasagot mo? A. Sandali. B. Opo, nariyan na. C. Ano ba yan? Ang tamang sagot ay B. Opo, nariyan na. Ikalawang bilang. Alin sa mga sumusunod na salita ang may gitnang tunog na K? A. Pakwan. B. Kalabasa. C. Kama. Ang tamang sagot ay A. Pakwan. Ikatlong bilang. Ilan ang pantig ng salitang kalesa at kalabasa? A. 3 at 2. B. 3 at 4. C. 2 at 3. Ang tamang sagot ay B. 3 at 4. Ikaapat na bilang. Alin ang wastong panghalip panaong maramihan ang angkop sa pangungusap? Huwang, ngayon ay manalangin. Tinutukoy ang sarili at lahat ng kausap. A. Tayo. B. Sila. C. Kayo. Tamang sagot ay A. Tayo. Sabihin natin, tayo ngayon ay manalangin. Ikalimang bilang. Alin sa bahagi sa mapa ang makikita sa silid-aralan? A. Mesa, upuan, pisara at aklatan. B. Mesa, kubeta, pisara at tulugan. C. Mesa, pisara, lababo at kubeta. Ang tamang sagot ay A. Mesa, upuan, pisara at aklatan.
Mahusay! Nasagot mo ang paunang gawain. Mga bata, ngayon ay dumako na tayo sa ating unang aralin. Magagalang na pananalita. Ang po at opo. Ang magalang na bata. Si Elma ay anak ni Namang Nino at Aling Alma. Sila ay nakatira sa Bagong Silang, Caloocan. Malapit sa palengke ang kanilang bahay. Kung kaya, ang hanap buhay ng kanyang mga magulang ay pagtitinda ng gulay. Mabait, matulungin, at magalang na bata si Elma. Sa araw kung saan walang pasok sa paaralan, siya ay tumutulong sa pagtitinda ng gulay. Maraming nawiwili sa kanya mula sa magalang niyang pagsagot ng po at opo. Kung kaya, laging ubos ang kanilang panindang gulay. Ano-anong salita ang gagamitin mo kapag kausap mo ay nakakatanda sa iyo? Mga bata, tandaan, ang po at opo ay ginagamit kapag kausap mo ay nakatatanda sa iyo. Tanda ito ng pagiging magalang ng bata. Mga bata, ngayon ay handa na kayo sa ating ikalawang aralin. Gitnang tunog na L at K. Sa aralin ito ay pag-aaralan mo ang gitnang tunog ng letrang L at K sa salita. Pagbasa ng pantig, pagbubuo at pagbasa ng salita na may gitnang tunog o pantig na L at K o la, le, li, lo, lu, ka, ke, ki, ko, ku. Mga bata, ating pag-aralan ang larawan na may gitnang tunog o pantig na L at K at bigkasin ang tunog. Ano ang mga larawang ito? Tama! Ito ay gulay. Ano naman ito? Tama! Ito ay pakwan. Ating bigkasin ang kanilang pangalan. Gulay. Gulay. Pakwan. Pakwan. Mga bata, bigkasin ang gitnang tunog ng K o ang gitnang pantig. Ito ay pakwan. Pakwan. Ito naman ay pakpak. Pakpak. At ito ay siko. Siko. At ito naman ay sako. Sako.
Ngayon ay atin naman bigkasin ang gitnang tunog na L o ang gitnang pantig. Ito ay palda. Palda. Ito ay bola. Bola. Ito ay kilay. Kilay. At ito naman ay gulay. Gulay. Bata, ang susunod na aralin ay pagtatambal ng salita. Mga bata, basahin ang salita na may kaukulang larawan. Salitang may gitnang L o pantig. Maleta. Maleta. Talong. Talong. Pala. Pala. Palaka. Palaka. Piloka. Piloka. Ngayon naman, basahin ang salita na may kaukulang larawan. Salitang may gitnang K o pantig. Mga bata, ito ay butiki. Butiki. Ito naman ay baka. Baka. Ito ay pakwan. Pakwan. Ito naman ay langka. Langka. Mga bata, ngayon naman ay ating aralin ang pagpapantig ng mga salita. Paano mo gagawing papantig ang salitang nabuo na? Mga bata, basahin ang mga salita na may gitnang pantig na la, le, li, lo, lu. Nabuo at papantig. Unang bilang, maleta. Ma-le-ta. Ikalawang bilang, talong. Ta-long. Ikatlong bilang, pala. Pa-la. Ikaapat na bilang, piloka. Pi-lu-ka. At ikalimang bilang, palaka. Pa-la-ka. Ngayon naman, basahin ang mga salita na may gitnang pantig na ka, ke, ki, ko, ku. Nabuo at papantig. Unang bilang, pakwan. Pakwan. Ikalawang bilang, sako. Sako. Ikatlong bilang, langka. Langka. Ikaapat na bilang, pako. Pako. Ikalimang bilang, malaki. Malaki. Ikaanim na bilang, butiki. Butiki. Inyong tandaan, ang salita ay pinaghihiwalay ayon sa pantig ng salita. Mga bata, ang susunod na aralin ay pagbasa ng mga salita, parirala, pangungusap. Mga bata, ito ay isang palaka. Ating basahin.
Ako si Ukaka. Ukaka na palaka. Kokak-kokak ang sabi ko. Bulate. Bulate ang nais ko. Ako si Ukaka na palaka. Mga bata, ito naman ay bulate. Ating basahin ang kanyang kwento. Ako si Bebo Bulate. Basa na putik ang palaruan ko. Basa na lupa ang bahay ko. Di mahuli-huli ni palaka. Kasi nasa ilalim ng putik ko. Ngayon, handa na ba kayo sumagot sa ating mga gawain? Para sa gawain isa, gamit ng magalang na pagsagot. Basahin ang sitwasyon sa bawat bilang. Hanapin sa loob ng kahon ang magagalang na salita na maaari mong gamitin sa bawat pagsagot. Isulat ang letra ng tamang sagot sa sagutang papel. Mga bata, narito ang mga pagpipilian na magalang na pagsagot. A. Po, pasensya na po. B. Maaari ba? C. Hindi ko sinasadya, patawad. D. Opo. E. Sige po. F. Salamat po. Narito ang mga sitwasyon. Bilang isa, binigyan ka ng bagong laruan ng iyong ama. Ano ang iyong isasagot? Isulat sa loob ng kahon. Para sa ikalawang bilang, nabasag mo ang florera na nasa mesa. Bilang 3, nais mong humiram ng lapis sa iyong kaklase. Bilang 4, inutusan ka ng iyong nanay na ayusin ang iyong higaan. At bilang 5, tinawag ka ng iyong guro upang sagutan ang isang bilang. Ngunit hindi mo alam ang sagot. Narito ang unang sagot sa unang bilang. Letrang F. Kapag binigyan ka ng bagong laruan ng iyong ama, ang isasagot mo ay, salamat po. Ngayon, inyo naman sagutan ang bilang 2 hanggang 5. Sa gawain 2, ng tunog na L at K. Basahin ang mga salita at isulat ang letrang U. Kung nasa unang tunog, pantig ang E at K. At G, kung gitnang tunog, pantig. Unang bilang, bakuna. Ikalawang bilang, kamatis. Ikatlong bilang, makina. Ika-4 na bilang, bulate. At ika-5 bilang, luma. Para naman sa gawain 2.1, pagtatambal ng mga salita. Hanapin sa loob ng kahon ang tamang salita upang maitambal ito sa ipinapakitang larawan. Isulat ang sagot sa loob ng kahon na nasa ibaba. Mga bata, atin munang kilalanin ang mga nasa larawan. Para sa unang bilang, ito ay bakod. Ikalawang bilang,
tali. Ikatlong bilang, pikit. Kaapat na bilang, dila. Ikalimang bilang, bula. Isusulat nyo ang sagot sa loob ng kahon na nasa ibaba. At narito ang mga salitang inyong pagpipilian. Gawain 2.2. Pagpapantig ng mga salita. Basahin at isulat ang bawat pantig sa loob ng kahon. Unang bilang, palaka. Ikalawang bilang, bilao. Ikatlong bilang, makina. Ikaapat na bilang, bakuna. Ikalimang bilang, kalesa. Ating sagutan ang unang bilang. Palaka. Palaka. Ngayon naman, inyong sagutan ang bilang 2 hanggang 5. Gawain 2.3. Salita, parirala, pangungusap. Basahin at isulat ang bilang ng salita sa loob ng pangungusap. Ating basahin ang unang bilang. Sa Caloocan kami nakatira. Ilang salita ang inyong nabanggit? Ating ulitin. Sa Caloocan kami nakatira. Ang tamang bilang ng salita ay 4. Ngayon, kayo naman ang magbilang at magbasa para sa bilang 2 hanggang 5. Isulat ang inyong sagot sa loob ng kahon. May bago na naman kayong natutunan. Salamat sa pakikinig mga bata.